Muslim. Ang kahulugan ng Islam, ibig sabihin, submission to the will of Allah. Submission. Sa aming paniniwala, kaming mga Muslim, ang lahat ng mga sugo at propeta ay tinatawag silang mga Muslim. Mayroong Quran, sabi ng Quran sa chapter 3, Ali Imran, verse 84, sabi ng Allah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. Maniniwala kayo sa aming revelasyon, sa aming religion na pinadala kay Ibrahim. Wa Ismail, ang binigay namin kay Ismail. Wa Ishaq, ang binigay namin kay Ishaq. Wa Yaqub, ang binigay namin kay Jacob. Wal Asbat, ang sa kanyang maangkan. Wa atiyong Musa, at ang binigay namin kay Moses. Wa Isa, ang binigay namin kay Kristo. Wa nabiyuna mi rabbihim, at sa lahat ng mga propeta na nagmula kay Allah. La nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Walang pagpili-pili, kaming lahat ay mga Muslim. Ang ibig sabihin, it's very clear sa Quran, ang lahat ng mga sugo at propeta, sila ho ay mga Muslim. Ano po ba ang ibig sabihin ng Muslim? Arabo ba ay Muslim? Maguindanao ba ay Muslim? Maranao po ba ay Muslim? Tausug Muslim? Samal Muslim? Blaan Muslim? Kung yan po ang pag-iisip natin, mali ho. Mali. Dahil ang pag-Muslim, hindi po, wala po itong kaugnayan sa tribo. Walang kaugnayan sa tribo ang pagiging Muslim. Hindi po nangahulugan na ikaw ay Maranao, Muslim na. Ikaw ay Tausug, Muslim ka na. Ikaw ay Yakan, Muslim ka na. Mali po yun kung yan ang paniniwala. Okay? Dahil ang tinatawag na Muslim, pwede kang Chinese maging Muslim, pwede kang Amerikano maging Muslim, pwede kang Japanese, pwede kang maging Chinese, pwede kang Pilipino maging Muslim. Hindi po sa dugo, dahil maraming akala na ang pagiging Muslim ay sa dugo. Mali po yun. Ay pagpunta mo sa ospital, sa mga blood bank, ay wala hong dugong Kristiyano. Nang ibig sabihin ho, na ang pagiging tribo, yung may tribo ka, pag hindi ka sumusunod sa Diyos, ay hindi ka matawag na Kristiyano. Example, pag hindi ka sumusunod ni Kristo, ay hindi ka matawag na Kristiyano. Pag hindi ka sumusunod kay Allah, hindi ka matawag na Muslim. Sabi na, sumusunod kami ni Kristo. Ang tanong ko, ano sinusunod nyo? Kasi maraming tao ngayon nagsasabi, sumusunod kami ni Kristo. Okay, anong sinusunod mo? Ang pagdarasal ni Kristo ayon sa Biblia, Mateo 26:39, ayon sa Biblia, si Kristo nagdarasal, nagpatira pa si Kristo, ang kanyang noo nilapat po sa lupa at nagdarasal si Kristo. Ang pagdarasal ng mga Muslim, ganun din ang pagdarasal ng mga Muslim. Ang pagkapatay ni Kristo ayon sa Biblia, namatay si Kristo at nabuhay muli. Sa Muslim ho, sa Quran, hindi po siya namatay at hindi rin siya nabuhay muli. Pero kung titingnan natin tungkol sa kamatayan ni Kristo, ang sumusunod dito, Muslim rin. Ang sumusunod, yung namatay si Kristo, Muslim. Paano ba nilibing si Kristo? Si Kristo nilibing, ayon sa Biblia, ay binalot lang ho siya sa tila at nilibing si Kristo. Hindi po inibing balsama si Kristo, hindi po siya dinala ng crematorium para sunugin doon at gawing abo ang katawan ni Kristo. Wala ho. Pag mayroon tayong patay, kaming mga Muslim, nilinisan namin, binalutan namin, at dadalhin sa libingan, wala nga kabaon . Yun din si Kristo . Yung namatay si Kristo sa Biblia, pinalot rin at pinala at walang kabaon. Pero ang nag-aangkin ngayon, sumusunod daw sila ni Kristo, pag namatay, binabalsa mo. Dinala sa mga funeral parlor. Imagine pagdala sa funeral parlor, bubutasan ang mga bituka, ano pa dyan, ang damit, ang galing. Kung babae, babae ang nagtrabaho doon sa purinarya ay mga lalaki. Ang siksi-siksi ng dalaga mong namatay mong misis,
or yung anak mo, pagdala sa purinarya, ay tinanggalan ng damit at nakita ang lahat ng mga bituin sa babae. Anong lalaki? Bakit? Ang lalaki ba, pag nakakita ng patay, ay mawala yung pagkalalaki niya? Maraming ang istorya niyan eh. Maraming istorya dyan. At napanood ko mismo sa kay Erwin Tulfo noon, yung Mr. X pa, yung ano nila, Mr. X. Na may mga lalaki pala nagtrabaho ng purinarya, ay tinitikman nila yung pag nagustuhan ng isang babae. At sino masisisi doon? Unang masisisi yung mga parents, yung mga kamag-anak, dahil tinuturuan kita nandyan sa Biblia kung paano natin alagaan ang isang patay. Mga kapatid, ang pagmamahal natin kung totoong nagsumusunod tayo ni Kristo, yung ginawa kay Kristo, i-apply natin sa ating mahal na pamilya. Eh bakit lang ang mga Muslim lang sumusunod nito? Pag namatay ang mga Muslim, diretso ho, ilang oras ba si Kristo? Ay ibilsama ba si Kristo? Ang problema nga pa dyan, pag namatayan, ang mga tao ay umiiyak. Hindi umiiyak sa dahil sa namatay, umiiyak sa gastusin. Magkano ang kabao ngayon? Mayroon bang kabao ngayon na 20 na eh? Ang kabao ngayon, minsan nga, paabot pa ng milyon, kabaong lang eh. Pagdala ko mo dyan sa simbahan, tatanungin pa eh, first class, regular, or secondary, special. Mayroon bang tanong eh? So yung mga kapatid, ang nagsabi na kami sumusunod ni Kristo, kaming mga Muslim, ang tunay na sumusunod ni Kristo. Dahil yung gawain ni Kristo, pagdarasal, ay pagdarasal ng mga Muslim. Yung namatay si Kristo, ang gawain ng mga Muslim, yun ang ginagawa ni Kristo. Ang greetings pa nga ni Kristo peace be unto you. English lang yan. English lang yan, peace be unto you. Ang greetings ni Kristo, assalamu alaikum. Kung sino-sino magkita-kita ng mga Muslim, ang greetings ng mga Muslim, assalamu alaikum. Si Kristo, Muslim, nandyan sa Quran. Anong greetings ni Kristo? Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin, ang kapayapaan ay suma sa inyo. Sinong sumusunod? Muslim lamang din ang sumusunod sa balbas lang pahabang balbas kay Kristo, ang habang balbas, kami magpahaba ng balbas, sabihin nila, kambing. Pero hindi nila alam na ang Diyos nila mismo ay mukhang kambing. Dahil kung kambing ang aming, dahil mahaba ang balbas, sa aming pagmamahal sa mga sugo at propeta, kaming nagbibimensahe ng mga Muslim, dapat magpapahaba ng balbas. Dahil walang propeta na isa man sa Biblia at sa Quran na nag-ahit. Mahahaba ho ang balbas nila dahil isa po itong sinyalis na ikaw tunay na lalaki. Ang pagkakaiba sa babae at lalaki ay mukha. Kung makakita kayo ng magandang babae, ang ganda ng legs, ang ganda ng katawan, ang ganda ng mukha ng isang babae, pero may mahabang balbas, matakot kayo dahil ang gandang babae, mahaba ang balbas. Bakit? Dahil ang balbas ay panglalaki lamang. That's why nilikha tayo ng Panginoon, iba ang mukha ng babae, ibang mukha ng lalaki. Pero ang problema ngayon ng mga tao ay gusto sila magmukhang babae. Shiny. Pero akin ito, real talk lang ito mga kapatid, dahil ito ho ang katotohanan. Kung sino ho ang sumusunod ni Kristo. Kami mga Muslim. Ganito pa. Ano pang sinusunod namin kay Kristo?